Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ngayon po mga kapatid ay June 1, isa na naman pong araw na ibiniyaya sa atin ng Diyos. Tayo po muna ay magsimula sa isa pong panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil kami na naman po ay patuloy pong nakakaranas ng mayaman mong biyaya at mayaman mong pagpapala. We thank you for your protection sa amin sa buong magdamag dahil pagbangon namin, paggising namin, taglay namin ang biyaya ng kalusugan at ang biyaya ng kalakasan. Inilayo mo kami sa disgrasya, sa kapahamakan at karahasan. Salamat din sa inyo pong probisyon na hindi po ninyo kami pinagkukulang sa bawat araw. Pinapatunayan po ninyo na ang iyong biyaya ay sapat. Salamat din, Panginoon, sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na aming pong makakasama ngayon. Aming pong patuloy na idinadalangin na patuloy inyo po kaming pagpalain kasama ng kanya-kanya naming sambahayan. Because we believe that your word will not come back void. Ito po ay patuloy nagaganap sa lugar na iyong pagsusuguan. Kaya hinihiling po namin na isugo po ninyo minsan pa ang inyong mga salita sa bawat isa sa amin nang sa gayon ay makatagpo yung aming pangangalangan spiritual. We thank you for your word because kami po ay patuloy na napapalakas, patuloy po na bibigyan ng kapayapaan at patuloy kami nabibigyan ng katatagan sa aming pananampalataya. Salamat din sa araw na ito dahil alam po namin na mayroon na naman po kayong panibagong laang biyaya at panibagong laang pagpapala sa umagang ito. Kaya po, Panginoon, kami ay nag-expect na minsan pa tatanggap kami sa araw na ito. Truly, that this day is our receiving day. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And this all we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Good morning, brethren in Christ. Once again, welcome sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayon ay mababasa po natin sa Matthew chapter 6 verses 9 to 10 at ito ang wika sa Tagalog ang Biblia. Magsidalangin nga kayo ng ganito: Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. And in Amplified Version, Matthew 6:9 to 10, pray therefore like this: Our Father who is in heaven, hallowed, keep holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So here, brethren in Christ, Jesus Christ taught His disciples how to pray. At kasama po sa prayer ng ating Panginoon, mga kapatid, ay let your kingdom come, let your will be done here on earth as it is in heaven. So kasama po sa prayer na mangyari, maganap, matupad ang kalooban ng Diyos dito sa lupa, kung papaano po ito natutupad, nagaganap at nagagawa sa kalangitan, mga kapatid. Kaya nga sinasabi, as it is in heaven. So meaning, brethren in Christ, na kung ano ang mayroon ang kalangitan, ang siyang mangyari dito po sa kalupaan. And our today's message, Grace and Promises about God's Will, which entitled, Let God's Will Be Done as It Is in Heaven. I would repeat, let God's will be done as it is in heaven. Kaya napakaganda po ng desire ng ating Panginoong Hesukristo na kung ano ang mayroon sa kalangitan ay magkaroon din po dito sa kalupaan. Kung ano ang nangyayari, nagaganap at natutupad sa kalangitan, ay hangad niya rin po na maganap, mangyari at matupad dito sa kalupaan. Kaya mga kapatid, particular sa kanyang kalooban,
na kung paano ito natutupad, nangyayari at nagaganap sa kalangitan, gayon din po dito sa sangkalupaan ay hangad niya at nais niya, mga kapatid, na matupad, maganap at mangyari ang kanyang kalooban. Kaya ang ating today's grace and promises about God's will, in which we need to agree, believe, claim, and declare. Brethren in Christ, as what I repeatedly say, it is not sufficient for the word na atin lamang po ito binabasa. It is not sufficient that we will just listen it or listen to it. Kapag may nagtuturo, may nangangaral sa atin, kailangan po natin personal na sinasang-ayunan po ito. Kaya while we are listening sa Word of God, huwag tayong mapagod magsabi ng Amen. Amen. Because saying Amen is agreeing to what you have heard, brethren in Christ. And of course, you have to believe what you hear. Kasi ang iba, they just listen but they don't believe. Kaya mahalaga na sinasampalatayanan ng Word of God. And of course, we have to claim yung sasabihin natin, gusto ko yan, mangyari yan sa akin, maganap yan sa akin. So that is claiming, and i-declare natin. At pag sinabing declare, thank God for this blessing like that. So, mga kapatid, again, it is not sufficient for the word that we will just read it, we will just hear it. We have to agree it, believe it, claim it, and declare it para po magkaroon ng manifestation sa ating mga buhay. At this point of time, ating pong i-acronym ang salitang BLAST, B-L-A-S-T. Of course, sa contrast naman, mga kapatid, na 5D. Dahil para ma-differentiate po natin kung ano ang kalooban ng Diyos at kung ano ang hindi kalooban ng Diyos by looking sa kalangitan kung ano ang nangyayari doon. So, ibig sabihin, mga kapatid, ikukontrast po natin dahil itong 4D, wala po ito sa kalangitan na gusto din ng Diyos mangyari dito sa kalupaan. Kaya, we have to contrast, mga kapatid, para makita ho natin kung ano ho ang kalooban ng Diyos sa ating buhay na nangyayari sa kalangitan. Let us go on, brethren in Christ. First point, His will for us is blessing, not damnation. Mga kapatid, sa kalangitan walang damnation. So meaning to say, kung gusto ng Lord mangyari dito sa lupa, ay mapagpala tayo lagi. Kasi ang pagpapala, nangyayari ito sa kalangitan. Kaya gusto niya na mangyari din ang mga pagpapala dito sa sangkalupaan. Kaya nga, His will for us is blessing, not damnation. Hindi po punishment, hindi po judgment, hindi po condemnation, brethren in Christ. Gusto ng Diyos na tayo po ay laging mapagpala sa araw-araw at ito ang kalooban ng Diyos sa atin. At uulitin ko, ang pagpapala is happening in heaven that God wanted to happen it dito po sa sangkalangitan. Kaya mga kapatid, bilang anak ho ng Diyos, gusto ng Diyos na tayo ay laging napagpapala at patuloy na napagpapala. Second point, His will for us is life, not death. Sa kalangitan, wala ho kasing kamatayan. So therefore, gusto ng Diyos mangyari dito sa kalupaan na wala ring kamatayan. So ano po ang contrast or kabaliktaran ng kamatayan? Di buhay. So meaning to say, ang kalooban ng Diyos ay buhay. Gusto niya na makaranas tayo ng buhay. Buhay na masagana, buhay na masaya, buhay na mapayapa, buhay na maunlad, buhay na masigla, buhay, mga kapatid, na lahat ng uri na positibong buhay na siyang ating hinahangad at ninanais. Iyan po ang kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Uulitin ko lamang po, His will for us is life, not death. And third point, His will for us is abundance, not deficiency.
brethren in Christ, sa kalangitan, wala na pong shortage, wala na pong lackness, wala na pong kakulangan, mga kapatid. So, meaning to say, kung itong deficiency ay hindi nangyayari sa kalangitan, at gusto ng Diyos na hindi mangyari ito sa kalupaan, mga kapatid, therefore, God want us to have an abundance. In fact, brethren in Christ, our God is not the God of, sabihin natin, mga kapatid, so what we call our God is not the God of enough. Our God is the God of more than enough. If you will imagine the word more than enough, it speaks about abundance. Kaya gusto ng Diyos yung managana ho tayo at sumagana tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ito man ay spiritual, intellectual, emotional, physical, material, financial, in all aspects sa buhay po natin. Gusto ng Diyos na tayo ay managana because His will for us is abundance, not deficiency. Fourth point, His will for us is salvation, not destruction. Hindi po, mga kapatid, kagustuhan ng Diyos ang destruction, kasi yung destruction, yung kapahamakan, kasamaan, karahasan, o ano pa man, mga kapatid, kasakunaan, iyan po ay, ang dulot niyan ay destruction. Itong mga bagay na ito ay hindi nangyayari sa kalangitan. At gusto ng Diyos na hindi rin ito mangyari sa kalupaan. So therefore, ang gusto ng Diyos ay hindi destruction, kundi salvation, kaligtasan sa bawat isa sa ating. Gusto ng Diyos, malusog ho tayo. Kasi pag sinasabing salvation, brethren, naandyan ang deliverance, naandyan ang healing, naandyan ang blessing, naandyan ang favor, naandyan lahat, mga kapatid, wellness. Kaya gusto ng Diyos ang tayo ay laging makaranas ng kaligtasan at manatili tayong ligtas, because ayaw niya na tayo ay nasasaktan, napapahamak, mga kapatid. Again, His will for us is salvation, not destruction. And last point, sixth point, His will for us is truth, not deceit. Tandaan po natin, mga kapatid, kung mayroong ama ng kasinungalingan, walang iba kundi si Satanas. Mayroon din pong ama ng katotohanan, walang iba kundi ang ating Diyos. Kaya sa kalangitan, mga kapatid, wala na pong deceit, wala na pong panglilinlang, wala pong mga kasinungalingan, at gusto ng Diyos mangyari din ito sa kalupaan. So therefore, kalooban niya ang katotohanan. Gusto niya ang katotohanan. Kasi ang sabi nga po ng Bible, you will know the truth and the truth will set you free. At maging si Jesus, sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. So therefore, brethren in Christ, gusto ng Diyos na lahat ng katotohanan ang siyang maganap dito sa kalupaan tulad ng nagaganap sa kalangitan. Ano ang katotohanan? Katotohanan na mahal tayo ng Diyos. Katotohanan na pinagpala tayo ng Diyos. Katotohanan na tanggap tayo ng ating Diyos. Katotohanan, there are a lot of truths, brethren, in which we can hold on. Dahil other are, sabihin natin, i-stay sila sa deceit. Ano po ang deceit? Tulad ng sinabi ko, gawa po ito ng kaaway, kasi si Satanas ay deceiver. Kaya kapag sinasabi, kaya nga sabi ko nga po, mga kapatid, napakadali lang ma-identify ang kasinungalingan ni Satanas. Kasi pag sinabi ni Satanas na hindi ka nagagaling, ang truth doon ay gagaling ka. Kapag sinabi ni Satanas na hindi ka na aasenso, ang truth doon talaga ay aasenso, kasi lahat ng sinasabi niya kasinungalingan. Kapag sinabi ng Diyos na hindi ka na uunlad, ang truth noon ay uunlad ka. Pag sinabi ni Satanas na hindi ka na magtatagumpay, ang truth noon ay magtatagumpay ka. Kaya gusto ng Diyos mangyari ang katotohanan dito sa sangkalupaan kung paano ito nangyayari sa sangkalangitan. Kaya to sum up of our today's message, Grace and Promises about God's Will, which entitled, Let God's Will Be Done as It Is in Heaven.
And our today's grace and promises about God's will in which we need to agree, believe, claim, and declare. We tackled at ating pong inacronym ang salitang BLAST, B-L-A-S-T, contrast sa 4 na D na hindi po ito nangyayari sa kalangitan. So first point, His will for us is blessing, not damnation. Second point, His will for us is life, not death. And third point, His will for us is abundance, not deficiency. And fourth point, His will for us is salvation, not destruction. And fifth point, His will for us is truth, not deceit. And these are the acronym of the word blessed, blessing, life, abundance, salvation, truth, that are happening in heaven, that Jesus Christ wants to happen these things here on earth. And the 4 Ds which did not happen or do not happen in heaven, these are damnation, death, deficiency, destruction, deceit, at ayaw ng Diyos sana na mangyari ito dito sa sangkalupaan. So, brethren, we can now know na ang gusto ng Diyos that His will be done here on earth as it is in heaven. Again, His will for us is blessing, His life, abundance, salvation, and truth, not damnation, not death, not deficiency, not destruction, and not deceit. I hope na once again, we were blessed with the Word of God. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos sa maganda niyang kalooban sa bawat isa sa atin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil pinapangyari mo ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Salamat sa kalooban mong nangyari na, nangyayari pa, at papangyarihin mo pa sa aming buhay, because truly, Lord, na whatever you will, yun po ang mangyayari. Kaya Lord, we agree that let your will be done here on earth as it is in heaven. We firmly believe that there is no damnation, there is no death, there is no deficiency, there is no destruction, there is no deceit in heaven. That's why, Lord, we don't want these things to happen here on earth. Rather, you want us, Lord, to have blessing, life, abundance, salvation, and truth. Thank you, God, because these things, Lord, are happening in heaven. That's why you wanted these things to happen here on earth. Salamat, God, sa mga manifestations ng iyong kalooban sa aming buhay. Salamat sa mga pangako po ninyo. Salamat din sa patuloy po ninyong pagpapala sa amin spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, financially, in all aspects of our lives. At salamat din sa mga kapatid namin na may mga negosyo. We declare na patuloy po ninyo silang pagpapalain. Sa aming mga kapatid na mga nagtatrabaho, we declare na patuloy nyo po silang pagpapalain. Sa aming mga kapatid na mga nag-aaral, we declare na patuloy nyo po silang pagpapalain. At sa aming mga kapatid na nasa kanya-kanya lamang tahanan, anuman po ang aming ginagawa, we declare na patuloy nyo pong pagpapalain. Wala isa po kayo sa inyong mga anak na hindi makakaranas ng inyong masagana na pagpapala at biyaya. Salamat din sa magandang araw na minsan pa inyong ipinagkalob sa amin, dahil truly, Lord, that today is our receiving day, dahil minsan pa namin tatanggapin ang iyong laang masaganang biyaya at iyong laang masaganang pagpapala sa amin. That's why throughout the day, kami po ay magiging successful, prosperous, victorious, triumphant, overcomers, favored, and blessed, because you wanted us to be a blessings to everyone, sa aming pamilya, sa aming iglesia, sa aming komunidad, at sa lahat ng taong aming makakasalamuha. Salamat din, O Diyos, sa aming bansang Pilipinas, dahil we continually declaring that Philippines is a blessed country and nation. And thank you, God, dahil Philippines will become a COVID
COVID-19 free country, and we declare that through the finished work of our Lord Jesus Christ, dahil supisyente ang ginawa ng aming Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo para ibsan at pawalan ng bisa ang kapangyarihang karapatan, kamandag at bisa ng coronavirus. And we declare, we decree in the name of Jesus that coronavirus will never infect anymore. At sa mga pamilya na may mga loved ones na na-infect ng coronavirus, lalo na sa mga frontliners na na-infect ng coronavirus tulad po ng mga doctors, mga nurses, at maging po ang Armed Forces of the Philippines and Philippine National Police, Lord, we lift them up to you that by your stripe they will recover, Jesus. Salamat God, salamat Jesus. At sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya at sa lahat ng anak ng Diyos, we are very much peaceful, God, dahil we are well secured, well protected in you because we are covered always with your precious blood. We are surrounded always with your guardian angels, and we are bearing your powerful name. Thank you, Jesus, for your name, because we are called by your name. Tinatawag kaming Christians, we are called by your name. And that name, Lord, every knee shall bow, every tongue will confess that you are Lord, and that is the only name that God the Father has given under the heaven in which we can be saved. Salamat God, salamat Jesus, and this all we pray in Jesus' mighty, mighty name. Amen and amen.